You belong to the Iglesia Ni Cristo religious organization? Yes, Your Honor. All right. What I am a would member of be it. if there's a case pending before you in the court, which to your mind would go against the interest of the Iglesia Ni Cristo? Ayan na. Lumabas na. Ang pinakahihintay ng marami. If there's a case pending before you in the court, which to your mind would go against the interest of the Iglesia Ni Cristo? What would be your attitude towards that case? It's really a case-to-case basis, Your Honor. Generally, I will not inhibit myself just because a party to it is the Iglesia Ni Cristo, or a member or an official of it is a party thereto, or one of the lawyers is a member of the Iglesia Ni Cristo. Na-appoint na ito. Bago siya mag-resign ay lumabas. Na-appoint na siya, nakaupo na siya. Lumabas yung interview ng JBC. Siguro yan ang ginamit para tanggalin siya sa pwesto. Yon ang komento ni Percy Lapid, muling nabuhay. Kaugnay ito kay Associate Justice Padilla, isang kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Na-appointed siya sa Supreme Court, pero biglang nag-early retirement. At sa komento dito ni Percy na parang buhay na buhay, naniniwala siya na ang kaniyang sagot sa interview ang posible daw umanong dahilan. Dahil sinabi nito na kahit kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court, mananatili pa rin ang jurisdiction sa mga kasong naimbestigahan noong miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Kaya para kay Percy Lapid, posibleng may pressure sa likod ng kaniyang madaling pagbaba. Dahil ang kaniyang pahayag ay taliwas sa administrasyon, sa pananaw sa administrasyong Duterte doon. Totoo kaya? Pero naalala natin, si Torre noon, General Torre, diba? Ibinunyag na ang dahilan kung bakit natiwalag si General Torre dahil tinanggap niya kahit may pakiusap na huwag tanggapin ang kanyang assignment sa Rehiyon 10. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Ito ang inyong lingkod, Brad Windel, talimong muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At ako ang magtalakay ngayon sa punto por punto. Welcome sa lahat. Inanyiya natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At sa mga suking taga-subaybay kung saan man kayo ngayon nakabase, inanyiya natin i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon sa iba't ibang panig sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Alam nyo naman na si Percy ay matagal nang umanaw dahil sa naturang pangyayari, no? Pero itong kaniyang komento sa mga pangyayari ay katotoo sa panahon ngayon. Halimbawa, yung komento niya na umalis na ang Pilipinas 2019 yun sa ICC. Pero nanatili pa rin ang jurisdiction. At para sa kaalyado ni Duterte, yun ang pinanghawakan nila.
wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa dahil kumalas na tayo. Diba? Yun naman ang paulit-ulit talaga na pahayag ni Rodante Marcoleta. So, dito may interview at sa komento ni Kaper Silapid, posible na ang interviewing itong nag-udyok para mas mapadali ang pag-retire ni Associate Justice Padilla na isang kaanib sa iglesia. Although, komento lang ito, baka totoo. Okay, pakinggan natin. Uulitin ko Correct sa me if inyo. I'm wrong. You belong to the Iglesia. Ito ang interview. Kumalat ito kasi nang nakaupo na si Justice Padilla sa Supreme Court. Kaya, nung kumalat itong interview na ito, na sinabi niyang may jurisdiction ang ICC kahit kumalas na ang Pilipinas dahil ang mga kaso ay naimbestigahan noong miyembro pa ang ating bansa. Ito'y taliwas talaga sa pananaw, of course, kay Senador Marcoleta at kahit na kay Bato. Yun talaga ang kanilang pinanghahawakan. Pero, ito ang komento ni Kaperse noong nabubuhay pa si Kaperse. Iglesia ni Cristo. May Religious isang organization. associate Yes, Your Honor. justice. In-appoint, di ba, ang apelyido Padilla, babae yun. Napalathala na lamang, huli na, nang mapalathala sa pahayagan, yung kanyang mga naging sagot sa naging interview sa kanya ng JBC, pati na dun sa ibang kandidato sa pagka-mahistrado ng Korte Suprema. Na-appoint na ito pagkatapos na dumaan sa JBC. Na-appoint Pero tandaan ninyo si Padilla, sa sandali lang, wala pa yatang 2 buwan, early retirement na ang ikinakatwiran ni health reasons. Pero, So, imagine, na-appointed na siya. Nakaupo na. Pero, 2 buwan lang. Bumaba na. Bumaba. Ang katweran ay health reason daw. So, kaya dito sa komento ni Kaperse, sabi niya, health reason nga ba? O dahil sa kumakalat na interview na yung panindigan ni Padilla ay taliwas sa administrasyong Duterte noon? Yun ba ang dahilan kung bakit sa loob ng mahigit 2 buwan lang siya? Okay, tuloy natin. bago siya mag-resign ay lumabas. Pero na-appoint na siya, nakaupo na siya. Lumabas yung interview ng JBC. Siguro yan ang ginamit para tanggalin siya sa pwesto. At yung pagre-resign niya, hindi ako naniniwalang nagbitiw siya. Yan ang komento ni Perse Lapid. Kaya naalala natin yung ibinunyag sa dating PNP chief din na si General Torre ay tiniwalag sa INC at nauna nating tinatalakay diyan dahil may nakiusap niya sa kanyang relihiyon, iglesia kasi itong si Torre noon, na ayaw tanggapin, dapat hindi tanggapin yung bagong assignment niya na ini-assign siya doon sa Davao area para sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinanggap niya at yun ang dahilan nagtiwalag si General Torre. Kaya dito sa komento ni Kaperse, na kahit wala na si Kaperse pero ang kanyang komento kaugnay sa mga pangyayari at lalo na ngayon ay nagkatugma. Pero
itong komentong ito, sabi niya, di kaya na sa mahigit 2 buwan na pag-upo at bumaba, may pressure na nagpababa sa kanya dahil sa interviewing ito? Sa ganang kanyang sarili. Kung hindi, pinag-resign siya. Yun ang paniwala ko, mga kaibigan, si Justice Padilla. Bakit? Kasi sa interview sa kanya, mga kaibigan, ang naging sagot niya kung siya ang, ano ang palagay niya doon sa pagkalas ng Pilipinas. Pero napansin ninyo, di ba, ano nangyari? Noong iserve ang warrant of arrest kay Senador Bato, dumulog sila sa Supreme Court. 9-5-1. Isa hindi bumuto. No? At di nabigo ang kampo ni Bato na makakuha ng temporary restraining order para pigilan. O, ibig sabihin, yung paupo ng ilang mga maestrado, posible paghanda sa posibleng mangyari ngayon. Ngunit, may mga maestrado talaga sa Korte Suprema na naninindigan. So, may nabasa na siguro kayo sa social media kaugnay sa ilang mga pahayag kung bakit hindi naglabas ng temporary restraining order para pigilan ang paghuli kay Senador Bato. Sa ICC. Good noon, Good Justice noon. Padilla. Yes, Your Honor. Good noon. You're what? Ito ang kumakalat kasi noon sa social media, yung interview sa pag-apply niya para makapasok sa kataas-taasang hukuman. Pero ang issue dito, mga mahigit 2 buwan, bumaba. Kaya ito ang komento ni Kaperse. Ang pagbaba niya dahil ba sa kaniyang posibleng reason na kaugnay sa katawan o sakit o may nag-udyok ba talagang bumaba dahil sa interviewing ito na taliwas sa pananaw ng administrasyon. One of the brilliant magistrates in the Court of Appeals. So I will ask you the difficult questions. So, galing siya sa Court of Appeals, no? At sabi sa nag-interview dito na isa sa mga napakatalino na galing sa Court of Appeals, kaya magtatanong umano siya ng mahirap na katanungan. That is not true. That I'm among the brilliant minds in the Court of Appeals. If that is your premise, Your Honor, for asking difficult questions. Justice Padilla, correct me if I'm wrong. You belong to the Iglesia ni Cristo religious organization? Yes, Your Honor. All right. So, miyembro siya ng Iglesia ni Cristo. Marami talagang nasa posisyon, PNP noon, mga nasa NBI, mga PNP, mga abogado, mga politiko, lalo na si Senador Rodante Marcoleta, no? At ang kanyang anak. Sila'y handog talaga sa Iglesia ni Cristo. What I am a would member of be it. if there's a case pending before you in the court, which to your mind would go against the interest of the Iglesia ni Cristo? What would be your attitude towards that case? It's really a case-to-case basis, Your Honor. Generally, I will not inhibit myself just because a party to it is the Iglesia ni Cristo, or a member or an official of it is a party thereto, or one of the lawyers is a member of the Iglesia ni Cristo. Earlier, you covered the Rome Statute that the Philippines has already drawn Yes, Your Honor. from the Rome Statute. Sandali, may nag-comment dito.
Garcia daw sa Comelec. Ay, insi ba si Garcia? Sa Comelec? Oh, so, tuloy natin. What is your view on the acts committed before the withdrawal? Can the body continue investigating a person under indictment? I think so, Your Honor, before the withdrawal. So, before the withdrawal, we're still bound by the said treaty. Oh, ano naging sagot niya? Ang sagot niya, hindi niya matatakasan ng Pilipinas ang pananagutan sa panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC. Sa madalit sabi, alam din nila yung batas. Maestrado ka di ba? Kailangan alam mo yun. Yun ang naging sagot niya Kaya later on, after a while, nag-resign. Mga kaibigan, siguro hindi nakabuti kidigong nyo. Ha? Kasi Mga dalawang buwan sa pag-upo niya, nag-resign. Kaya, nakapasok na after sa interview. Pero kumalat kasi itong videong ito sa interview kaugnay sa panindigan niya. Dahil karamihan sa nasa administrasyon, lalo na administrasyon ni Duterte, naniniwala talaga na noong kumalas ang Pilipinas sa ICC, wala nang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Yon. Okay, tuloy natin. pinipilit nila, wala silang pananagutan. Ayaw nilang managot di ba? Ayaw nyo lang yun. Pero, hindi nangangahulugang, hindi kayo pwedeng panagutin. Mapapanagot kayo. Sapagkat, yung mga pinapananagot sa inyo, na kasalanan ninyo, ay nangyari sa panahong kayo ay miyembro pa. So, yan. Ang pahayag. Tama si Kaperse, no? Na mapanagot talaga kayo. Dahil, yung mga kasong iniimbestigahan ng ICC at nasa ICC ay nangyari, miyembro pa ang ating bansa sa Rome Statute at napakalinaw yan sa Rome Statute 127. Di ba? Okay, tuloy. Ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC, hindi pa kumakalas. Tinatalakay din dito ni Kaperse yung mga argumento. Lalo na sabing, ba't kailangan pa na dalhin doon sa ICC? Di ba gumagana naman ang ating justice system sa ating bansa? Ba't kailangan pa doon sa ICC? Kung may argumento na Kaperse dito, ang isa sa mga tinatalakay ni Kaperse dito, sige, kung gumagana ang ating justice system, sa usapin ng Parmale. Ano ang nangyari sa korupsyon ng Parmale? Umuusad ba ang kaso kaugnay dito? Tuloy natin. Hirap na hirap sila kung paano nila i-justify at paano nila didepensa ito si Bato, di ba? Ang tanong ngayon, kung talagang gumagana ang hustisya rito. Ito na. Yun kasi talaga ang paulit-ulit na marinig. Bakit kailangan pa dalhin doon sa ICC? Gumagana naman ang ating hustisya dito sa ating bansa. Maniniwala ba kayo? Tanong natin, bakit sa Parmali gumana ba? Yun, Parmali lang yun. Mali pa lang ito Hindi pa ito yung patayan. Sa Parmali, graft and corruption. Gumana ba ang katarungan dyan? Pati yung mga senador takot
Siguro pinagbantaan yan. Kasi may nagsabi sa akin nung araw, Ito, mabigat na pahayag yan ni Kapersit. Ang masakit sa tinga talaga. Ito na pahayag. No? Kaya nga, si Kapersi ay pinakasan dahil masakit sa tenga yung kanyang mga komento. O, yun, ang kanyang sabi, Parmali. How about sa Parmali? hirap na hirap sila kung paano nila i-justify at paano nila didepensa ito si Bato, di ba? Ang tanong ngayon, kung talagang gumagana ang hustisya rito, maniniwala ba kayo? Tanong natin, bakit sa Parmali gumana ba? Parmali pa lang ito Hindi pa ito yung patayan. Sa Parmali, graft and corruption. Gumana ba ang katarungan dyan? Yan. Ang komento ni Kapersi. Parang so ano? Kasi siya ay in Marcolita ay in patid sila kung totoo man na INC, di wala akong ideya kung pang INC. Si Garcia. Tagay ninyo. So, ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, abangan ninyo. Kung maalala ninyo, nakatanggap kami ng tawag para itong channel ko at ang channel din ni Father Darwin ay ipabagsak. Kung kaya niyang lahat, lalagyan niya ng security yung kanyang YouTube channel para hindi basta-basta mahako, hindi basta-basta ma-report ng mga taong ito. Kasi kanina to ang may plano sila talaga kanina na pabagsakin yung channel ni Darwin Gitgano at saka ni Wendell Talibong. Yun ang plano nila. Gagawa sila ng paraan. Yun ang sabi nila kanina. Hindi katuloy nagtawag at nagbabala na may plano si channel di ba? At ang channel. Ito ang tatalakayin natin. Salamat. At may kasamang video pa. Kung kaya niyang lahat, lalagyan niya ng security yung kanyang YouTube channel para hindi basta-basta mahako, hindi basta-basta ma-report ng mga taong ito. Kasi kanina to ang may plano sila talaga kanina na pabagsakin yung channel ni Darwin Gitgano at saka ni Wendell Talibong. Yun ang plano nila. Gagawa sila ng paraan. Yun ang sabi nila kanina. Pangalan ninyo at tatalakayin natin bakit ang pabagsak. I am Catholic, I am the light, I am the gospel.